Sabi sa Revelation, because of Jesus Christ, dominion and power, authority belongs to you already. Why? Because of Jesus Christ. May dominion na ako, may power na ako, I can overcome because of Jesus Christ. Alam niyo po, hindi ka makaka-overcome pag ganito mindset mo. Kaya ko yung temptation. Kaya ko lang pasanyan ako pa. Pag ganyan ang mindset mo, hindi ka makakalaya. Alam ko technique kung paano makaiwas sa mga matitinding pagkabihag. Kung sila nabibihag, pwes ako hindi. Pag ganyan ang mindset mo, dun palang bihag ka na eh. Sa isip mo pa lang na ganun, bihag ka na eh. Bakit? Ang taas na agad ng pride mo eh. You need to understand that you need to humble yourself and you need Jesus Christ for you to be set free. Because we are our enemy, the kingdom of darkness is a spirit that we don't see. I am not here na sinasabi ko, perfect ako, na magaling ako, but I am here because I want to make Jesus famous in your life because He is the only one that can set you free. Dati meron tayong kinakanta ng bata ako, naalala ko yan. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Pag tinagalog mo yun, binihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Pero paglabas lahat, nagkichismisan, hindi pa rin nakalala eh. Oh, ang ganda, puro kanta lang kasi. I'm so glad. Ano sa Tagalog yun? Binihag ng Diablo, binihag ng Diablo, hanggang ngayon magagalitin pa rin, hindi nagpapataw. Binihag ng Diablo, hanggang ngayon matatakotin pa rin. Binihag ng Diablo, ano doon pa rin yung anxiety, binihag ng Diablo, okay, pag linggo, ang bait, pag lunes, kung ano-ano din nanonood, bihag pa rin. Tinatago pa sa cellphone. Alam lahat yung website. Tapos kakanta ng linggo yan. I am free to run. Tapos, sasabihin ng demonyo, alam mo, demonyo, hindi naman natatakot sa ganun-ganun eh. Pero pag nakita niya sumusunod ka, doon siya nalililig. Pag nakita niyang malaya ka at sumusunod sa Panginoon, doon siya natataranta. Pero yung lakas ng mga ganito natin, wala. Hindi siya natataranta dyan. Hindi siya. At hindi na mga ginagawa natin, wala. At hindi wala. Pero pag ikaw ay overcomer, pag ikaw ay overcomer by the blood of the Lamb, doon siya naririndig. Sino rito gusto kong marindi naman yung kaaway, hindi na lang ikaw lagi niririndig niya? Sino rito ipagod ka lang niririndig ka niya? Diba? Araw-araw ka na lang niya niririndig lang, araw-araw ka na lang niyang inuto, kung ano sabi niya, oo na lang tayo. Sino rito simula ka, hindi ka na oo, kandid kang David. Araw-araw, kung ano sabi niya, kung sabi yan, yes, sir. Pag sinabi ni David, punta ka dyan. Yes, sir. Pag sinabi ni David, sige, ano yun mo yan? Yes, sir. Kailan ka magsasabi na pag sinabi ni David, gawin mo to? It must stop now. Kailan mo kaya sasabihin na pag sinabi ni David, change is coming. Kailan mo yung sasabihin mo? Hindi naman masama sex, no? Hindi naman masama yan, hindi sa'yo ng Diyos siya, pero pag hindi pa kasal, pag muna. Parang pala, galing. Pag ikaw nagalit, kakampi ka ni David. Pag ikaw natuwa, kakampi ka ni Jesus. Kasal muna. May kinasal ako dito last time, bago sa worship team. Sabi ko, galing mo, okay ka na sana. Pero part ka ng worship team, dapat ikasal ka muna. Kinausap ko nung linggo, kasi may potential yung bata. Pwede mag-MC, galing sa school. Sabi ko, alam mo naman Bible, kaso paano mo i-preach yung Bible kung hindi mo sinusunod yung Bible? Sabi ko, bro, part ka na ng worship team. Pag-i-MC pa kita, dapat ikasal ka na. Nung linggo ko sinabi, kinabukasan ng text, Pastor Frank, sa Friday, magpapakasal na ako. Nakaranta kayo nun, di ba? Nakaranta kayo nun, eh. Kasi ayaw natin silang mabihag, eh. Nandito kayo, not for you to be condemned. Mahal mo natin kayo sa totoo lang. Because in Jesus Christ, there is no condemnation. But what I'm trying to say is, God wants to set you free. Okay? Kaya pwede mo magtahin na, Hallelujah! You have won the victory! Amen? Lalakaran mo na lang ang salita ng Diyos. Panalo ka na eh. Hindi, unang-una, hindi mo na kailangan lumaban. Pinaglaban ka na ng Diyos, mananampalataya ka na lang, masasabi mo, Panginoon, tulungan mo ako, hindi ko kaya to.
Okay? Mas gusto ng Panginoon yan. Okay? Galatians 3, chapter 13. Ano sabi nito? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curses everyone who is hanged on the tree. Okay? Lahat ng sumpa, nililin tayo ng Diyos sa pamagitan ni Jesus sa cross. There is power in the cross of Jesus Christ. Amen? Sabi ni Jesus, I am the door. Okay? The cross is the door. Alright? Kung wala yung cross, hindi tayo makakabalik sa kaharian ng Diyos. Cross ang pintuan. Jesus Christ ang pintuan. Jesus Christ ang freedom. We need Jesus Christ sa buhay natin. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, Christ is the answer. Dati kailangan ka natin yan eh. Diba? Naalala mo yun? Ilagay mo sa D. Alam mo yun? Alam mo yung kanta na yun? Sige, ilagay mo. Pag kinanta natin din, si Kristo lamang. Alam mo yun? Si Kristo lamang. D. Ilagay mo sa D. Yan. Si Kristo lamang. B minor. E minor. Si Kristo. E minor. Si Kristo lamang. Pag kinanta ni Sister May nung araw ka, pag kinanta ni Sister May nung araw yun, yung mga tao nag-iinit daw. Kasi may mga demonyo sa katawan nila eh. Okay, nagre-react eh. Ang kalaban, hindi tao, demonyo. Tandaan nyo, hindi tayo magkakalaban dito. Pag may nagkasala dito, hindi mo sasabihin, kalaban kita. Makasalanan ka, kalaban kita. Hindi ganun eh. Hindi po ganun. Nagmamahalan tayo dito. Mga tao, tayo nagmamahalan. Isa lang kalaban natin, yung mga nagkukulong doon sa mga tao. Alam mo ba, kayang palayanin ng Diyos lahat, kabaklaan, kabangmuyan, kapranigan, katamaran, katakutan, lahat ng may K, kayang palayanin ng Diyos. Kabalbalan, kasakiman, lahat ng may K, kalungkutan, kapagitan ng buhay, kapalpakan, sabihin mo lahat ng may K, papalayain ng Diyos. Ang sarap pag malaya ka sa Panginoon, nakakakilos ka ng maayos. Hindi ka nagtatago dahil ikaw ay tunay na malaya. Para wala ka usap ngayon. Jesus set you free. Salamat, Pastor Wendell. And I want you to understand, when Jesus died on the cross, dito ka na ngayon dinidefine. Okay? Because Jesus set you free from the power of the cross. Gusto ko lang daanan natin dito ngayon. Number 3, the cross defined us. You are not defined by the people around you. You are not defined by FB or Twitter. You are defined by Jesus Christ. Because Jesus Christ sets you free. Okay? The better definition, ito yung pinakamaganda, that all bad things in us, Jesus made it His. Lahat ng pangit sa atin, kinuha ng Diyos. So, kahirapan. Alam niyo, gusto tayo palayain ng Diyos sa kahirapan. Ano yun? Kaya nga tinuro ko sa inyo yung dati, paano kayo mapapalaya sa kahirapan? Siyempre, dapat nag-iikap po kayo. Wala na naman ako. Hindi mo nakakating yung salamat o aking Panginoon. Ang tayos ko'y ibibigay sa isang linggo. Pag nakaluwag ako, Panginoon, ibabalik sa'yo. Salamat po, O Diyos, sa pangunawa mo. Ang bait pa eh, no? Pero hindi madadaan si Lord, kailangan mong ma-unlock eh. Kaya ka-amin open, ang dami kasi nalang sa buhay natin. Amen? Bakit tayo nalulungkot? Bakit ng mga tao ay nahalihan ng demonyo? Sa galit. Alam niyo po ba, isa sa pinakamatinding reason kung ba't ang tao ay nadidemon possessed, nadidemonize, pag ang puso niya ay may galit at hindi nagpapatawad. Iyaan po, hindi lang pinto yan, gate po yan sa demonyo. Alam niyo po, nag-aaral kami ng mga deliverance, witchcraft, etc., etc. Bakit ang mga bahay may mga nagpapakita? Bakit ang bahay minsan may mga white lady?
Pero kasi sa loob ng bahay, ang mga tao hindi nagkakasundo. Kaya ang maraming ganyan. Or yung past ng bahay, yung mga tao, iba-iba espiritu. Ito sabihin ko sa inyo, pag sa loob ng bahay, lahat nagmamahalan, walang pwesto ang demonyo na pumunta. Parang wala akong... Pag sa isang bahay, puro kaguluhan, hindi mo na kailangan i-invite yung demonyo. Welcome na siya doon. Pinupuksan mo na pinto at sinasabi mo, come in. Welcome. Ganun yun. Pero pag tao, nagmamahalan sa loob, nagkakasundo, nagpapatawaran, sinasabi ko sa inyo, walang po mga demonyo dyan. Sabi mo sa katabi mo, tunay ka na ba talaga pinalaya? Okay, number 4, the love of God equips us to overcome. Okay? Si Jesus Christ, tinulungan tayo ma-overcome. Okay? And ano na sabi ng Bible? 1 John chapter 4, verse 4. Little children, believers, dear ones, you are of God, and you belong to Him, and have already overcome the agents of the Antichrist. Okay? Ito yun. Because He who is in you, greater than He, Satan, who is in the world of sinful mankind. Sabi niyo sa katabi mo, the love of God equips you to overcome. Okay, ano pa sabi ng Bible? Romans 8:13. What then shall we say to all these things? If God is for us, who can be against us? Sa trouble, sa lahat, demonyo man yan. Jesus overcome the world. Jesus went through the Garden of Gethsemane. Sabi mo sa katabi mo, born again, overcome the world. Naalala niyo yung preaching ko yun? Overcome, born again, overcomes the world. I want you to understand, mga kapatid, Joseph did not stay in the pit. Hebrew boys, Shadrach, Meshach, Abednego, did not stay in the fiery furnace. Jesus did not stay in the tomb. All of them overcame the power of the devil. And so are you. You will overcome because of Jesus Christ. Kasi lahat sila naka-overcome sila eh. At sabi mo sa katabi mo, mas matindi ka pa sa kani-kaninong sundalo sa mundo ito. Why? Kasi ikaw ay conqueror. Anong sabi ng Romans 8:37? No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. When Christ lives in you and you live for Christ, you will overcome. Okay? Pag tumira si Jesus Christ sa iyo, pinaghari mo siya. Okay? Ito maganda nga dyan eh. Na-address ko paggabi ko ito eh. Kung may Pharaoh, merong Moses, pantapat. Kung may Goliath, merong David. Kung may Satan, merong Jesus. Okay? May pantapat lahat eh. Lahat ng pinagdadaan mo ngayon, lahat ng at ano sabi ng Bible? Kung meron kang pinagdadaan ng trials and temptation ngayon, okay? Yan daw po ay pinagdadaanan ng lahat ng tao ngayon sa buong mundo. Ano sabi ng Bible? But God is faithful. Okay? Siya mismo tutulong sa iyo at gagawa ng escape para sa iyo. Okay? Ano sabi dito? You're overcome by the blood of the Lamb. We will sing that song, the anthem later on. No? And then, ano sabi sa Romans 12:11? And they overcame and conquered Him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. They did not love their life and renounce their faith even when faced with death. Okay? By the blood of the Lamb. Alam niyo, naalala ko dati. Pag ako pumapasok sa eskwela, pag ako lalabas, lagi ako tatawagin ng nanay ko. Aalis kami, babalik, sabi niya, pray tayo. Sasabihin sa akin lagi niya, pray, Heavenly Father, cover him by the blood of Jesus. Protect him from evil. Fulfill the purpose for his life. Lagi ganyan yan, namin. Pero blood ng blood to. Palaki na ako ng palaki, pray ka naman yan. Heavenly Father, cover him by the blood of the Lamb. Hanggang sa lumaki ko, Heavenly Father, cover him by the blood of the Lamb. Ngayon, yung mga anak ko, sa kanila naman ako gumagano, Siljan, Francine, pag sila nasa school, pray na ako, Father, cover them by the blood of the Lamb. At alam niyo po, lahat kayo, dinideklarahan ko araw-araw, lahat na taga-silid here, cover them by the blood of the Lamb. Because you have overcome by the blood of the Lamb. Remember the story of Moses, mga kapatid? Di ba, pag mayroong mga matitindig sakuna, okay? Spirit of death sa kanila.
Lahat ng mga doorpost nila, nilalagyan ng blood at nalalagpasan ng spirito ng kamatayan. How much more ngayon, dugo na ng Panginoon Diyos ang talagang naging susi ng ating tagumpay. Okay? Sabi mo sa katabi mo, you will overcome by the blood of the Lamb. Amen? Okay? His name is powerful. Kaya in the name of Jesus, His name delivers. His name empowers. Galatians chapter 5, verse 15. For you, my brothers, were called to freedom. Okay? Ito na pala yung last ko. No? So sabi rito, gusto ko makita nyo rin. For you, my brothers, were called to freedom. Only do not let your freedom become an opportunity for the sinful nature, worldliness, selfishness. But through love, serve and seek the best for one another. That's the freedom that God wants for all of us. God gave us the freedom, hindi yung may freedom naman ako, gagawin ko yung ayaw ng Panginoon, andyan naman yung grace. May freedom naman ako, gagawin ko to. Kasi, andyan naman, papatawarin ng Panginoon. That's not the freedom na binibigay sa atin. God is giving you freedom for you to be set free today. And how many of you believe that today God can set you free? Amen? Amen po ba nakasan ninyo ang aminin? So, we all stand right now. And I hope those 4 points will bless your life as we sing this song today. Amen? Hallelujah, hallelujah.